everyone! Welcome back to my channel. So, nung nakaraan ay naikwento ko sa inyo kung ano yung mga challenges na I've encountered in my first year of teaching here in the US. So, ngayong araw na ito ay didiscuss ko naman sa inyo ano yung mga positive things. Hindi naman po palaging pangit yung mga nangyayari. Meron din naman pong magaganda. At yun yung isa-share ko sa inyo dito. Dun sa mga nagtatanong kung bakit pumunta pa ako dito kahit meron na akong trabaho sa Pilipinas. Ang sagot po ay hindi ko rin po alam dahil hindi ko rin naman po pinangarap na makapunta sa ibang bansa. Never in my life I imagine myself na pupunta, sasakay ng eroplano at lalayo sa pamilya para magtrabaho. Hindi po talaga. Gulat na lang din ako na ibinigay itong opportunity na ito sa akin. At pala kapag gusto talaga ng Panginoon na ibigay sa iyo ang isang bagay, magiging smooth ang lahat. Kumbaga, kung para sa iyo talaga. Okay, number 1, no paperworks and reports. So, kung ikaw yung uri ng tao na ayaw mo nung maraming pinapasa, maraming hinihingi sa iyo, may mga deadlines, gugustuhan mo ang pagtuturo dito sa US dahil dito, walang masyadong ganon. Kasi talagang yung school district, nag-invest talaga sila ng malaking pera para bumili ng mga online platforms. Sa technology talaga sila nag-aalat ng maraming pera para mabawasan na talaga yung gawain ng teacher. For example, yung mga student profile, nandun na talaga siya sa isang online platforms na yon at i-explore na lang yun ng teacher. So, pag-click mo dun sa pangalan ng bata, makikita mo na yung educational history, personal information, family, mga contact number ng kanilang guardian or parents. So, nandun na talaga. Kaya, kumbaga, less talaga yun na yung trabaho ng teacher pagdating sa mga paperwork. So, ikalawa, yung American time. So, dito ay mas natutunan ko din yung mag-value nung oras ng isang tao. Every seconds and every minutes are important. So, kapag sinabi ng principal na ang meeting is 1 o'clock, so kailangan talaga before or on time, nandun ka na talaga sa venue. At kasi kapag sinabi naman nila na 2 o'clock tapos na yung meeting, 2 o'clock talaga tapos na yung meeting. So, dito sa school ko ay 3:30 tapos na yung klase ko everyday. Ibig sabihin, pwede ka nang umuwi nun, pwede ka nang tumulog, pwede ka nang gumala kung ikaw ay nasa city, or pwede ka nang magpahinga. Ang lahat ng activities na after school hours ay optional na lang. For example, may mga events. So, i-ask kayo kung gusto niyo mag-join or mag-participate, pero you are not required to. So, for example, mayroong mga basketball game ang mga estudyante. Sabihin nila kung gusto niyo manood, pwede kayong manood, pero again, it's optional, hindi kayo required pumunta. Meron namang tinatawag na community day dito sa school district namin kung saan talagang kasama yun sa pinirmahan naming kontrata na may isang araw sa loob ng isang quarter na uuwi kami 6:30 ng gabi. So, yun naman ay malinaw kasi nasa kontrata talaga siya. Of course, yung Saturday and Sunday talaga is your family time. Okay? So, para yun sa sarili mo, para mag-relax. You are not asked to go to school. Sa iyo yun. Okay? Number 3, yung classroom management. So, matagal ko naman nang naririnig or natin, mga teachers na naririnig yung classroom management, tong college pa lang tayo. But, I understand the word classroom management more here. Dahil, sa Pilipinas, madaling gawin yung classroom management kasi parang hindi ko alam kung ako lang, pero ako kasi nung nasa Pilipinas ako, kapag classroom management ang pinag-uusapan, parang ang unang nag-iisip lang natin ay maayos yung arrangement ng ating mga chairs, yung ayos, malinis yung ating classroom, yung ventilation. So, ganun yung mga naiisip ko na classroom management. So, dito, lahat-lahat na talaga. Kasi, yung may procedures ka sa bawat ginagawa ng bata. For example, ang bata ay mag-a-ask for a restroom, meron ka talagang procedure. Meron ka ding procedure kapag ang bata ay mag-a-ask for nurse, kung ang bata ay manghihiram ng lapis. So, lahat para maging routine nila at
hindi na masayang yung oras mo para ulit-ulitin sabihin sa kanila na ganito ang gawin mo. Kumbaga, alam na nila yung gagawin nila. Naging aware ako na, okay, so ganito pala dapat yung strategy ko kapag sa ganitong bagay. Yung mga ganun. Okay, so kung naiintindihan niya. Basta, mas naintindihan ko yung word ng classroom management. Number 4, yung professionalism and professional growth. Na-appreciate ko talaga yung mga trainings binibigay ng school dahil may mga trainings talaga na ngayon ko lang din na-encountered at ang dami-dami gang natutunan. May bayad man o wala, pinipilit ko talagang maka-attend doon sa mga training dahil alam ko sa sarili ko na ang dami ko pang gustong matutunan. Ang dami ko pang hindi alam. Kaya minsan kahit medyo hassle yung pagpunta halimbawa sa isang venue, kasi talaga magdadrive papunta doon, inaabala ko sa Edward, pumupunta talaga ako kasi nga gusto ko talagang matuto. Parang nanghihinayang ako doon sa mga learnings na makukuha ko doon sa mga trainings na yun. So yung professionalism din, yung parang trabaho lang, walang personalan. Kumbaga, alam naman natin na nobody's perfect. Meron tayong mga katrabaho na makikita natin, yung mga shortcomings, yung mga, for example, meron tayong mga negative na nakikita. Pero, kumbaga, hindi na natin yun pagpopokusan, kundi, paano na lang tayo makakasupport dun sa school. Kumbaga, babaliwalay na lang natin yun, civil na lang, kung ano na lang yung dapat gawin sa school, yun na lang yung pagpopokusan, hindi na yung mga negative things. Kumbaga, pipilitin mo pa rin magpaka-professional kahit alam mo na, halimbawa, hindi mo gusto yung ginagawa ng tao na yun. So, yun yung natutunan ko. Parang, the art of Deadma. Ano pa ba? Yeah, yung professional growth, kahit pa paano, siguro ay nadagdagan ng 0.01% yung aking mga nalaman dahil sa pagpunta ko dito. Kumbaga, nadagdagan. Kasi magaling din naman yung naging principal ko sa Pilipinas. Marami din talaga akong natutunan sa kanya at marami din akong nai-apply dito sa US na natutunan ko from her. Okay, next is health is wealth. Yung school district talaga masyado yung pagpapahalaga nila pagdating sa health mo. Kasi dito binibigyan ang teacher ng 5 days na personal leave. Meron ka ring accumulated na sick leave. So, kapag hindi talaga okay yung pakiramdam mo, kunwari pagkagising mo ay nilalagnat ka, so message mo yung office manager and principal, sabihin mo na ikaw ay masama yung pakiramdam, hindi ka talaga makakapasok, gumagawa sila doon ng paraan. Kumbaga, meron talaga mga substitute teacher na magko-cover ng klase mo, nasabi nila na your health is more important. Kasi nung nakaraan, nagsabi ako doon sa principal ko, sabi ko sa kanya, parang gusto ko umuwi after ng klase ko ng 7th period. Kasi meron pa kaming 1 hour na stay lang sa classroom para mag-checking. Sabi ko, iuwi ko na lang yun instead na mag-check out kasi may pupuntahan akong doctor's appointment. Sabi niya, no. Sabi niya, your health is more important to me. Sabi niya, uwi ka na ngayon, meron akong substitute teacher para sa'yo, magpahinga ka. So, na-appreciate ko yung mga ganung bagay kasi nga, mahalaga na malakas tayo physically and mentally. Number 6 ay isa rin sa positive na nangyari dito sa aking pagtuturo ay naka-receive ako ng maayos na salary. So, yung sweldo dito, kapag i-convert naman talaga sa Pilipinas ay napakalaki. Yun nga lang, sabi namin ay may rin naman talagang gastusin, expenses, kasi grocery, car insurance, bayaran na utang. So, kumbaga malaki naman kahit papaano kumpara talaga nung nagtuturo ako sa Pilipinas. At kahit papaano ay makakaipon ka. So ngayon nakakatulong na rin ako sa bahay sa pagpaaral ng mga kapatid. Pero hindi mo masabing talagang sobra-sobra naman kasi again, tao ka rin, nagugutom ka, pupunta ka rin sa mga mall at napapabili ka rin ng mga gusto mo. So kahit papaano at least nabibili ko yung mga gusto ko nang hindi talaga sobrang masakit sa bulsa. So yun yung isa sa pinakamaganda, yung sweldo. Pero syempre, kapag hindi rin tayo marunong mag-manage ng ating pera, kahit maliit man yan o malaki, talagang mag-end up tayo na wala. Okay, so para sa mga nangangarap pumunta dito,
ay tiwala lang. Sabi ko nga kung para sa iyo, para sa iyo. Again, hindi ko pinangarap to, hindi ko pinilit na makakapunta dito. Ang nangyari na lang talaga is naibigay yung opportunity, naging smooth ang lahat. So naramdaman ko talagang para sa akin talaga to. So trinabaho ko, nung nandito naman ako, try ko talaga yung best ko na magawa yung trabaho ko ng tama.